gawin si Lord sa buhay ko. Amen. Meron pang gustong gawin si Lord sa buhay mo na hindi mo pa nararanasan. Amen. Hindi pwedeng natatapos lang ang buhay mo na dito lang sa sitwasyon na to. Kapatid, meron pa. Ang gawin lang natin yung barrier na nandyan. Yung hadlang doon sa gustong gawin ng Panginoon, kailangan natin wasakin. And sometimes, sabi ko nga, ginagamit ng kaaway yung mga barrier na yan upang hindi natin makita totally yung purpose ng Panginoon. Nandyan po ba tayo? How many of us have forgotten important dates, meetings, deadlines, misplaced ng mga valuables, things? Ako po kasi naranasan ko to the last week. Naikwento ko po to. Sabi ko, dito ko lang siya nilagay. Dito lang. Ba't wala? Hindi po ako nakapag-aral dahil a minute, no po? A minute. Nag-chat po, Diyos, hindi mo nakasaan. Dito ko lang nilagay yan. Pinipilit ko, dito ko lang nilagay. Alam niyo naman po, yung mga medyo ganitong edad, kahit saan, nansusok-sok. Yan. Isusuksok yung mga gamit, tapos pag hinanap, di mo alam kung saan. No po? At alam nyo yan, nakaranas na po ba tayo ng gano'n? And sometimes, mga dates, minsan anniversary ng asawa mo, nakalimutan mo. Di ba? Minsan, salamin. Naalala ko si Tita Son noon. No po? Sabi ni Tita Son, meron siyang hinahanap sa kusina. Sabi, ano hinahanap mo? Kasi po, pag kumakain kami, nasanay po kasi siya pag kumakain, tinatanggal niya. Ngayon, pauwi na kami. Akala niya hindi niya suot yung kanyang. Alam niyo yun? No po? Sometimes po nakakalimutan natin yan. Dates, meetings, at yung mga deadlines natin. Amen? At kapag po yan ay talagang nakakalimutan natin, nagiging problema po. Amen? Nagiging problemado po. No po? Lalo na po pag anniversary nyo kayong mag-asawa. Oh, yes daw sabi ni Ma'am Shi. No po, kasi yung mga anniversary, yung unang date nyo, saan ba kayo nag-date? No po, kasi po yung mga babae talagang ang tawag doon, matindila po, pangaras kayong makanya na sitwasyon. No po, yung mga lalaki lang medyo nakakaligtaan, pero yung mga babae po almost. No po, na talagang yan ay hindi po nila nakakalimutan. Ang sabi dito, as everyone who has ever lived tends to suffer from important memory loss. Totoo naman po yan. Which causes our minds to be more mindless of the present than the past. Amen. Yun nga po, kapag nga po sinanay po natin yung mga sarili natin, yung mga bagay-bagay na nakakaligtaan natin, alam niyo po yan, nagiging habit na po natin yan. Amen po ba? At ito daw, ang sabi dito, ay nagkakos daw po yan ng pagiging makalimutin natin. Papsi. No po? Kaya kapag meron po kayong gustong parating kay Mamsi, huwag niyo sasabihin kay Papsi. No po? Diretsahin niyo na po kay Mamsi niyo sabihin. Siguradong si Papsi makakalimutan niya. Now, ang sabi dito, sa Ezra, chapter 6, chapter 1:12. Okay? So, yung pong account na yan, no po, makikita po natin dyan, no po, si King Darius po, no po, ang sabi dito, no, meron po kasing before na law, no po, doon sa previous na ginagawa po nilang temple. Na po, ang nangyari dito, nung po si King Cyrus po, no po, si King Darius po, ang nangyari po dito, no po, na pinatigil po kasi yung pagpapagawa ng templo. Nang si King Darius po, ang naging hari po, pinahanap niya po yon, yung kasulatan na po yon. Na po, nung makita nila kung ano yung nilalaman ng kasulatan na yon, ang sabi doon, no po, ang ginawa po ng hari, kung ano man yung nakasulat doon po, ipinagpatuloy po niya. No po, so ibig pong sabihin, no po, makikita po natin doon na po, na napakahalaga po. At makikita po natin sa verse na yan, ang sabi po ng hari, so kailangan natin ipagpatuloy, ang sabi doon, kung ano man yung nakasulat doon sa law na yon. At isa sa mga nakasulat doon na kailangan
mga Israelita. No po? So na po, makikita natin dyan, no po, sa verse na yan, King Darius, remembering the king's decree is what helped the people of Israel to restart and complete the rebuilding of their nation. No po? At ang sabi dito, their story would command them to remember His words. Alam niyo po, napakahalaga po kasi, alam niyo po, mahalaga po yung mga salita natin. No po? For example po, anniversary ninyo. Tapos matagal pa actually, yung naano ko dyan, si Shai, tsaka yung mga anak ko, pag anniversary gano'n, nagpaplano na sila, kahit si Jera, tsaka si Pastor Jing, no? Matagal pa, pinaplano na nila, ano bang gagawin ganito, ano ba yung gagawin sa ganyan, di ba? Napakahalaga po, di ba, yung pagpaplano. Nandyan po ba tayo? At makikita po natin dyan, no po, na kailangan po, no po, na doon sa pagpaplano nating ginagawa na yan, no po, ay kaakibat na po yan, no po, yung mga bagay, no po, na kailangan na alalahanin at yung mga bagay na hindi po natin dapat alalahanin. No po. So no po, makikita po natin dyan, no po, na kung papaano po, no po, na ang bawat isa sa atin, ang hamon ng mensaheng ito, no po, ano ba yung mga previous from the past natin? Amen? Pwede mo siyang tingnan pero may babalikan. Nandyan po ba tayo? Pwede natin siyang tingnan, yung past natin, pero wag natin siyang babalikan. No po? At kung ano po yung past natin, if we are looking forward na kalimutan yung nakaraan, especially po kung yung nakaraan na yan, ay hindi po nagiging maganda hindi nagiging maganda po sa ating mga buhay. So, ano po yung nangyayari? Yan po ay nagbibigay po ng kaguluhan at yan po ang ginagamit ng kaaway to destroy everything na nasa sa atin. No po? Ano po yung pwedeng i-destroy ng kaaway na nasa sa atin? Our relationship, amen? Yung magandang samahan po, no po, sa pamilya mo, samahan po sa iyong mga mahal sa buhay, nasisira po dahil po doon sa past na pilit nating binabalikan. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, mahalaga po ang mga salita po natin. Naalala niyo po nung kayo ay nanliligaw po sa inyong mga asawa. Balikan po natin. Bakit kayo sinagot ng inyong asawa? Nanula po retang mabulaklak salita na binitawan natin sa ating mga asawa. No po, meron dyan yung para kang rosas. Hallelujah. Para kang rosas na bago pitasin. Sabi niya, dadaan muna ako doon, matutusok muna ako sa mga tinik. No po? Tapos, kung pwede lang, sungkitin ng buwan. Hallelujah. Para ialay sa'yo, gagawin ko. Hallelujah. Ano pa? Ano pa yung gagawin natin, di ba? Yung mga words na yan, no po, na binigay po natin sa ating partner, yan po ay pinanghawakan nila. Lalo na po, nung kayo po ay nagkaisang dibdib. No po? Nung kayo po ay lumakad, no po, at ang tawag doon, kayo po ay naging couple, meron po kayong words na binitawan. Ano po yung words na binitawan nyo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng madlang people? Wow. Amen. Ano po yung binitawan nyo ang salita? Sa kahirapan man o ginhawa. Wow, si Papsi talaga. Kaya ako kay Papsi ako. Sa kahirapan man o kaginhawaan. Ayan. Yung mga ano pa? Till death do us part. Alam nyo po, yung pong ating marriage, yan po ay holy po sa harapan ng Panginoon. God, that's our covenant to the Lord. Amen po. Yan po ay mahalaga po. Mahalaga po yung mga binitawan na salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin at mahalaga din po yung mga binibitawan po nating mga salita para sa ating mga partner. Amen? At alam niyo po, habang po na ang inyong, tingnan niyo po yung partner ninyo, habang ang partner niyo ay malakas pa at nagsasabi pa ng I love you sa'yo, appreciate them. Opo. Alam niyo po, nung yung aking asawa ay nawala po si Pastor Freddy at nag-aral po ako ng Bible School, meron pong subject po sa Bible School kung saan po ako nag-aral. The topic is about marriage, about couples.
At doon ko po napagtanto na ang mag-asawa po, no po, ay talaga pong yan ay covenant, no po, yan po ay banal po sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, we need to treasure that moment. Yung araw na to ay hindi na po mangyayari bukas, kasi bukas nga. Amen. Kung ano po yung nangyayari ngayon, we need the treasure. We need to treasure the moment. Amen. The life. No po, yung buhay po na meron tayo. Because your word is mahalaga, both. Sino po dito yung nagsasabing I love you sa kanyang partner? Sino po dito yung nagsasabing I love you sa kanyang mga kapatid? Sino po yung nagsasabing I love you sa kanilang mga pamangkin? Kasi po sa amin, normal po, sa aming magkakapatid, kahit sa tatay ko, normal sa amin yung I love you. Opo, like po si Daddy O, ang tawag po namin sa tatay ko, Daddy O. No po, pag ako, normal lang, pag aalis na ako, tsaka mahalik ako doon. No po, pag aalis kami, Daddy, alis na kami. O, tapos halikan namin yan. Tapos sabi namin, I love you, ingat ka. Ganon din, doon sa mga kapatid ko, even sa mga pamangkin ko. Kasi sinanay ko yun. Sinanay ko yun. At alam niyo po yun, hindi po natin pwedeng, kasi makanini ko, hali po, patsetso na ka kang Lord. Pag na kay Lord ka na, no po, si Lord mismo, tuturuan ka niya. Sabi nga ng Bible, yung dating ikaw ay wala na. Nabago na, no po. At kapag ikaw ay puno ng pagmamahal ng Diyos, kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Nandyan po ba, Mayloretta Domisawa? No po. Alam mo yun, hindi po ba? So, yan po ay mahalaga po yung words natin, no po. At kailan mo sasabihin na mahal yung part mo, po tarugong, potang maklak na yan. Po tarugong, I love you. Na ano. Sabihan mo na yan eh. Diba? Parang naalala ko si Pastor Nobo. Asawa ko rugo, ito. Ne po, yung kasama niya, mahina ang tenga. Kaya nga pag sinasabi ko na binala ko yan kayang patulo, kasi pinimano, ne po, kasi paulit-ulit ka, sasabihan na, Hallelujah, kapilan mo sabihan, putang may nani balugbog. Kapilan mong sabihan na I love you, mahalaga kayo, putang utal-utal na ka mga salita. O naman may partner mo, hindi ngayon, hindi bukas, ngayon na. Amen po. We need to treasure that moment. Amen po ba? Kapilan mo sabihan itang bagay, kailan mo sasabihin yung mga mahalagang words sa mga kapatid mo pag hindi mo na maalala yung mga bagay-bagay? Napakahirap nun. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, no po, their story will command them to remember His words. Mahalaga po. Kaya nga po, nung sinabi ni King Darius, tingnan nyo kung ano yung nakalagda roon. Balikan natin. At kung ano yung nalagay doon sa lonan, doon sa kasulatan na yan, yun po ang ginawa pong ipinagpatuloy po ng hari. Ano po yung word ni Lord na binitawan niya sa bawat isa sa atin na kailangan po natin ipagpatuloy? Nandyan po ba tayo? Naniniwala po ako, merong personal word si Lord sa atin, hindi lang po sa akin. Bawat isa po sa atin, meron pong salita ng Diyos. Meron pong word si Lord sa atin. No po? At naniniwala po ako sa salita ng Diyos na itinatanim niya sa puso ng bawat isa sa atin. Yan po ay mas makakatulong po, mas lalo po na pagyamanin pa, no po, yung relasyon natin at yung pagkakilala natin sa Panginoon. Huwag mo nga hayaan, kapatid, na hanggang dyan ka lang. Amen? Mas marami pa pong kayang gawin ng Panginoon. Ang pagpapala mo ngayon ay hindi lang hanggang dyan. Amen? Yung pagbisita mo sa ibang lugar, hindi lang sa four-way. Amen? Hindi ka lang ang gakangarayat. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Hindi lang hanggang dyan yung pagpapala na ibinigay na. Hindi lang dyan yung buhay na gustong gawin ng Lord sa atin. Amen? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po sabi dito, no po, remember His word in order to grow closer to Him, forward in this word, and to have consistent and important truths about what God's command to us through His promises.
Sino po dito yung naniniwala sa salita ng Panginoon? Amen. If you believe, amen, na ang salita ng Diyos ay totoo, no po, at yan po ay makapangyarihan, so yung ating plano, yung ating layunin, yung purpose sa buhay, mas lalong lumalawak. Amen. Yung dating cherry na atsuya bale, mamipi, magalagang anak. Ne po, naakala ko yun na yung buhay ko na wala akong kaalam-alam. I'm totally dependent sa aking asawa. Akala ko yun lang yung kaya ko. No po? Pero nung makita ko po, mas lalong nakapangusap si Lord sa akin na ipinakita ng Panginoon, kaya ko pala. No po? Kaya ko palang gawin yung mga bagay-bagay na dati na hindi ko kayang gawin. Akala natin di natin kaya. Akala mo lang yun. Sabi, akala mo lang yun. Pero hindi. Sabi nung bata-bata, akala mo lang wala. Pero meron. Amen. Meron kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, when we are able to recall them, are able to redeem, to reclaim His promises, and restart His work in our lives. Subukan nyo po, kapag ang cellphone nyo, nag-message sa messenger, tapos duduro siya nga lang patugo. Diba? Ang gawin mo, restart mo siya. Sa mga cellphone natin. At kapag ni-restart mo siya, makikita mo, babalik na naman siya dun sa dati. Amen? So, ganun din po sa bawat isa sa atin. Amen? So, ano man po yung mga dalahin natin, amen, alam niyo po, all things here on earth, here in this world, are temporary. Tandaan po natin yan. Parang kailan lang, no po, ako ay 19, parang kailan lang, ako ay 31. Parang sinasabi ko, bala mo. Ngayon, di ba? Iniisip ko lang, puta kaya 50 ko mga ano ko. Ngayon, andito na ako doon sa age na yan. No po, ibig sabihin ng life is too short. Ang buhay po ay napakaikli. So habang no po, yung buhay natin na yan ay talagang andito pa tayo, no po, gawin na po natin. Amen. Sabi ko nga, yung legacy iiwan mo. Amen. Yung iaalis ka man dito, no po, meron kang legacy iiwan sa pamilya mo. Legacy iiwan sa mga taong nakapaligid sa iyo. No po, especially if you are a Christian. Amen? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po dito, amen? So, we need to restart. So, kung ano man yung past natin, kalimutan mo yan. Kalimutan mo kung ano yung nakaraan mo. Ngayon, eto yung rini-restart ni Lord sa iyo. So, ipagpatuloy mo yan. At naniniwala ko kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun yung magiging future natin. Ano pa yung ginagawa natin ngayon? Tanong ko lang po, ano ba yung ginagawa natin ngayon? O, yun ako na naman binulot. Kung yung ginagawa natin ngayon ay maganda sa paningin ng Diyos, yun ang magiging future mo. Amen. Nakasalalay ang future mo kung ano man yung ginagawa natin ngayon. If you serve the Lord, so yan ay magbubunga po sa hinaharap sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po ba? So makikita po natin dyan, no po, our life, amen, ay nakadepende po. Yung past po kasi natin nakaraan na we surrender already our past to Him. Bago po natin nakilala ang Panginoon, punong-puno tayo ng kasalanan. Pero nung makilala natin ang Panginoon, sinurrender na po natin yan. Kaya nga sabi ng Bible nung midweek, lahat ng mga kasalanan natin, kung ikaw ay naging born again, nakalimutan na ng Diyos yan. Amen? So wag po natin sasabihin na, Pachemi, kakasala ko, aintindihan na naman. Na po, aintindihan ng Ginoy ito. Po, aintindihan ng Lord, nung tuto ka talagang hinapit kang Lord at may born again ka, the past, yung mga nakaraan mo, kapatid, hindi mo na siya babalikan. At kung ano yung ginagawa ni Lord ngayon sa'yo, yun yung, dun ka magfo-flow. Ngayon, ang sabi ng Bible, kung ano yung ginagawa mo ngayon, sa kasalukuyan, that's your future. Kaya ngayon, nakasalalay po ang magandang future natin sa ginagawa po natin ngayon. Amen po ba? Nandyan po ba? Lagi po sinasabi ni Pastor Novo sa amin ito, every time, lalo na po noon. Yung mga anak ko, kasi po nagtatrabaho na po sila, no? Maganda na po yung trabaho nila before, bago pa po dumating si Pastor Novo sa buhay namin. Tapos po ang sabi ni Pastor Novo sa amin, na huwag nyo lang
isipin kung ano yung ngayon. Isipin nyo, sabi niyang ganon, kung ano yung magiging magandang bukas, yung future. Kasi ang mga anak ko, yun nga po, nagtatrabaho na sila. But si Pastor Jing that time, huminto siya sa pag-aaral. No po. So now, ang nangyari po, nung sinabi ni Pastor Nobo na, hanggat gusto nilang mag-aral sila. Kasi ang pera pwedeng maubos, pero yung edukasyon, hanggang sa kaapu-hapuhan ng kanilang mga anak, ang sabi doon, kumbaga, maano po nila. Ang tawag doon, magkakaroon ng benefits po. No po. So, sa kanya po namin na ano yun, natutuhan, na ang lagi niyang sinasabi, huwag niyo munang tingnan kung ano yung past, kung ano yung ngayon. Tingnan niyo yung ngayon na ginagawa mo, yun ang magiging future mo. So ngayon, ang gawin mo, pag-aralan mo sila. That time po si Pastor Jing, maganda na yung sahod niya, sa Clark po siya pumapasok. Pero nung sinabi ko sa anak ko, mag-resign ka dyan, kasi gusto ni Pastor Nobo, mag-aral ka. Kung hindi nag-resign si Pastor Jing, walang Pastor Jing na teacher ngayon. Kasi nag-e-enjoy na siya doon sa kita niya. Kasi malaki na yung kita nila that time. Pero dahil nga po, doon sa sinabi ni Pastor Nobo na, hindi lang, alam mo yon, hindi lang yan yung kayang gawin ng Lord para sa inyo. No po? At ngayon po, na-enjoy na po nila ngayon yon. No po? Kung hindi po sila sumunod doon sa panawagan ni Pastor Robert, walang Pastor Jing na nakatapos ng... Nandyan po ba tayo? So na po, bawat isa po sa atin, amen, meron pong kailangan kung ano po yung pinapagawa ni Lord sa atin. Kung ngayon po, no po, ang sinasabi ni Lord sa oras na to, na kinakausap po tayo ni Lord, no po, alam niyo po, if our life ay tinitingnan po natin kung ano yung masaya sa labas, ay talaga pong mag-i-enjoy ka. Sabi nga, pay na, bumili ka ngayon, buy now, pay later. No po? So, habang ikaw ay nasa mundong ginagala, nag-e-enjoy ka, wala pong masama. Wala pong masama na makipagkaibigan. No po, hindi ko po pastora naman masyado yan ngayon. Wala po. Ang masama po, pag sobra. No po? Nandyan po ba tayo? Ang sabi po dito sa Psalm chapter 119, 9-11. Pwede bang basahin natin yan? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart. Oh, hallelujah. Kumbaga, stored up, nakalagay po ba? Na-store po ba yan yung salita ng Diyos sa mga puso natin? Kapag ang salita ng Diyos ay talagang nandyan po sa ating mga puso, kahit po saan tayo pumunta. Amen? Kahit sino yung makakasama natin, buhay po yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kung sino man po, no po, ang mga nagiging kasama natin, kapag ang salita ng Diyos ay nandyan po sa puso natin, yung pong, ang tawag doon, mas tumitimbang po yung salita ng Diyos kesa sa mga bagay-bagay na ating pong nakukonect sa araw-araw. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po ang pagiging born again po talaga pong yan ay transformation po talaga. Hindi mo pwedeng tawagin na ikaw ay born again once your life, walang transformation. Kasi kapag na born again ka, si Christ na. Amen. Si Kristo na po ang nasa sa atin. Si Christ na po ang nakikita na po sa buhay natin. Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po ang sabi dito, makikita po natin dyan, yung po yung sinasabi ng salita na, I have stored up your word in my heart. Yung bang salita ng Diyos, nakatanim po ba sa mga puso natin? O tinatanim lang po natin yung salita ng Diyos kapag meron po tayong problema? Tinatanim lang po natin yung salita ng Diyos kapag may pinagdadaanan tayo. Pero kapag walang problema, yes, Lord. No, po, kapag wala tayong pinagdadaanan, alam nyo yon, nakakalimutan po natin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sa mabubuting bagay lang ba kayo dapat magpasalamat sa akin? Paano? In hard times. Amen. Kaya nga po, sabi nga ng isang pastor, alam na alam mo, kapag sa church, may pinagdadaanan ang kapatid. No po? Iba-iba po yung manifestation. No po? So, alam niyo po yun. So, kailangan po bawat isa sa atin, if the Word of God ay nakastore po yan, kahit sino man po yung mga
nakakadahupang palad natin, hindi po maaapektuhan yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po? Nandyan po ba tayo? Kahit saan ka man pumunta. Amen? If you are truly in Christ na, kahit po mga unbeliever pa yung mga makakasama na, never kang mahahatak nila. Why? Because the Word of God, nakastored na po sa mga puso natin. No po? Nandyan po ba tayo? Yung pong pamangkin ko ngayon, kasama ko po sa bahay, kagabi po, anong oras, papanik na po ako, ang dami niya pong tanong. No po, ang dami niyang tanong. Sabi niya sa akin, sabi niya, ngayon sabi niya, dami ko nang nakikita, sabi niya, kasi sabi niya noon, pag merong lakad, lagi mo sinasabi sa amin, hindi ka pwede. No po, hindi ka pwede. Ngayon sabi ng pamangkin ko, naiintindihan ko na, sabi niya. Kaya pala minsan pag Sabado at Linggo, sabi niya, kahit gusto mo pang sumama, hindi pwede. Kasi sabi niya, dahil sa church. Alam niyo po yung ganon. No po? So meaning po, ngayon nila na naiintindihan. Tapos dumating po yung kapatid ko na nagstay din po siya sa bahay. Tapos every hapon po, umaalis ako, ate, saan ka po pupunta? Kaya pala sabi niya, pag tumatawag ka, mamaya na, pag nasa bahay ako. So ibig pala, ngayon po nila nakita kung ano po yung style ng buhay ko araw-araw. No po? So meaning po, bawat isa po sa atin, kung titingnan natin, napakasimple, pero hindi nyo po alam, yan ay tumatanim po sa kanila. Why? Because they see Christ. Inilalaban mo yung buhay na pagkakilala mo sa Panginoon. Inilaban mo yung buhay na paglilingkod mo sa Panginoon at yun po ay testimonya sa kanila. No po? Kung titingnan po natin, napakasimple. Pero po sa kanila, no po, sa harapan ng Panginoon, napakahalaga po niyan. No po, bawat isa po sa atin dito. Hindi po, no po, never po namin, di ba, meron na po ba kayo tinuruan namin, kayo makipagkaluguran. Meron na po ba kami, kayo makipagkaluguran, kayo mo po sasabihin. Kasi, ang Biblia po ay hindi katuturuan, walang bawal. No po, walang bawal po. Ngayon po, ang Holy Spirit po, nasa sa inyo, ang siyang magko-convict niyan. Kaya nga po kung minsan ang feeling natin, we are guilty because of the Holy Spirit na nandyan. Pero sa totoo lang, no po, kaya ang nangungusap po doon, yung Holy Spirit, si Lord po ang Why? Because the Holy Spirit, no po, ay nandyan na po sa inyo. Kaya nga po, every time na tayo po ay merong ginagawang pagkakamali o meron pong di ba nagkakaroon tayo ng guilt feelings? Because pinapaalala po ng Holy Spirit yun sa atin. At kung minsan naaalala mo lang, naiiyakan na bakit ko nagawa to? At ang maganda dito, salamat sa Panginoon because the discernment, yung banal na spirito po ay kino-convict pa rin tayo. Ang mahirap po, alam niyo po ba kapag dumating ang Panginoon, we are in great tribulation, the Holy Spirit is not here already. Kahit magsisi na ka man, alaning biyaya na ning ginukeni, potang melakwan ko. Niya po, nandyan po ba tayo? Kaya nga po ang sabi dito, many of the heroes of our faith are found in the scripture and many who have lived long after revelation were written would commit to meditate on God's words. Kaya nga po makita, wala na po yung mga nagsulat ng Biblia dito. No po, wala na po yung mga nagsulat from Genesis to Revelation. Pero ang salita po nila na ipinasulat ng Panginoon, nandito pa rin, buhay pa rin po. Hanggang ngayon po, yan po ay tumitimo sa puso natin. Alam mo yon, binasa mo lang ang Biblia pero nababago ang buhay mo. Binabasa mo ang salita ng Diyos, umiiyak ka because the revelation of the word, kinakausap ka ng Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga po sa atin, no po, knowing the Word of God, knowing yung pangako ng Panginoon sa'yo. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, why do we need to memorize the Scripture? Bakit natin kailangan i-memorize ang salita ng Diyos? In order to recall and reclaim God's promises so that may not sin or give the enemy an advantage over their ignorance. Ang dahilan po, bakit kailangan natin basahin ang salita ng Diyos? Because ang kaaway 24/7, nagwo-work siya. Amen? Kung paano po tayo nagwo-work 24/7, ganun din po ang ginagawa ng kaya. Nagdo-double time siya. Amen? Para nga mas mahatak pa tayo. No po? Para ang buhay po natin ay mapariwara, masira.
Yan po ang gusto ng kaaway, sirain yung buhay natin. Ang tanong ngayon, pasisira po ba natin? Amen. Nandito ka na sa presensya ng Panginoon. Nakita mo yung katapatan ng Panginoon sa buhay mo. So now, nagpo-flow ka na doon sa greatness ng Lord at ipinapakita ng yan, aalis ka pa sa presensya ng Panginoon. No po? So, wag na. Amen po ba? Kaya nga po sabi dito, no, makikita po natin dyan, no, yung pagiging ignorante po natin sa salita ng Diyos. Why? Because sometimes we forget. Amen. Kaya nga po, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi lang po araw ng linggo. Hindi lang po tuwing RRF. Hindi lang po Kingdom Invasion and Midweek. Ang buhay ng isang Kristiyano, araw-araw. Amen. Minuto na kay Christ ka. Amen po ba? At kapag ikaw, no po, ay talagang you are sensitive sa pangungusap ng banal na spirito, no po, sabi po dito, sa pamamagitan ng pagkaalam mo sa salita ng Diyos, yung gawa ng kaaway ay talagang hindi po nakakapag-penetrate. Nagiging sensitibo ka. For example, ako po kasi merong ganun no? Kailangan po kasi nagiging sensitibo po tayo, lalo na po sa kilos ng kaaway. Kapag ang kaaway meron ng ginagawa, ano po yung dapat natin gawin? Kung wala po tayong alam sa salita ng Diyos, madali po tayong matangay. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, the king has spoken and will not allow the enemy to heal his progress in our lives. Hindi hayaan ng Diyos yan. Kaya nga, di ba, nung ginawa niya, bumaba siya dito sa lupa para ibigay muli yung buhay niya sa pagiging tao. Para nga hindi tayo mapahamak. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? So now, kaya siya bumaba rito, nagkatawang tao siya para abutin ka. Para maging makausap kaya verbalan. Amen? Katawan sa katawan, pisikal sa pisikal. Sabi ng Bible, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang ikaw ay abutin sa ating mga kasalanan. Kaya nga siya ay nagkatawang tao para abutin tayo. Dahil, nung naghiwalay ang tao sa may separation from sin, separation dahil sa kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Gumawa pa rin siya ng hakbang para ikaw at ako ay muling kanyang ibalik pa doon sa kanyang origin. Ngayon tayo ay ibinalik, aalis pa ba tayo sa presensya na? Amen po ba? Na-enjoy mo na yung buhay. Amen po ba? At yung buhay na kaloob ng Lord, yung buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo, ang kapalit niyan ay buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari sa atin, you are safe. Amen. You have eternal life. Secure ka. Secure ka for eternal. Secure ka dito. Amen. And even in eternal. Nandyan po ba tayo? Ang isang bata na nakakilala sa Panginoon, hindi kailangan maging sisenta siya. Para, di ba, ma-absorb niya yung enjoy doon sa kanyang essence. Isipan niya, yung anak ko, engineer. 8 years old siya. Tanggap niya bang pension yan? SS. Di ba? Ala pa namang makanyan. Di ba? Si Gia. Sabihan na ako nga, mag-pension ka niya. Kailan natin ma-enjoy yung pension? Kapag? Oy, kang Lord, dali. Even sa sinapupunan pa lang ng inyong mga anak. Amen? May eternal na. Wow! Amen? Pangako ng Diyos. Na-enjoy mo na yung buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. John chapter 10, 10a and b. Naparito ang kaaway upang pumatay, mangwasak at magsira. Yan ang plano niya. Sirain yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, wag mong hayaan. Kapapayag. Katulad ni David, ilaban mo. Anong ginagawa ni David kapag merong kumukuha doon sa kanyang mga alaga? Sabi ng Bible, siya ay nakipagbuno. Imagine, nakikipagbuno, ibig sabihin, nakikipag-agawan siya. Kapag merong gustong sumira, o merong gustong lumampastangan sa kanyang mga alaga, inilalaban niya yan ng patayan. Ganon din dapat yung gawin natin pag-usapang pong eternal life. Amen po, nandyan po ba tayo? Our life is too short. Hindi natin alam kung kailan, yung buhay natin dito. Pero ang pangako ng Panginoon, eternal. Amen. Kapag ang buhay natin ay itinalaga natin sa Panginoon, hallelujah, makikita po natin kung papaano kikilos at gagalaw ang Diyos sa mga buhay natin.
Sabi nga nung isang pastor, ang pera hindi mo na siya kailangang hanapin. Ang pera ang kusang lalapit sa'yo. Oh, amen. Dati pa siya manita na ko, siglayan eh. Totoo po yan, ang blessing po hindi kailangan hanapin. Ang blessing po ang maghahanap. Amen. Buriya po ita. Kapag ang buhay natin ay tama po sa panuntunan ng Diyos, ang Diyos po, hahabulin po kayo ng pagpapala. Hindi po ang pagpapala ang hahabulin natin. Kenina mo ang mansi. No po, ang blessing po, tandaan po natin, kapag ang buhay natin ay tama po sa harapan ng really righteously and holy sa harapan ng kapatid. Ako na po mismo ang magsasabi kasi naranasan po namin yan. No po. Sabi ng mga anak ko, kasi namatay yung papa nila, 3rd year college si Pastor Sam. Tapos, 3rd year, magta-3rd year high school si Pastor Jing. Sabi ko, siyempre may pangarap ako, may pangarap yung tatay nila, gusto niya matapos sila ng pag-aaral. Sabi ko, ang plano ko noon, gusto ko mag-abroad. Para nga mapagtapos ko yung mga anak ko. Alam niyo po, sabi ng mga anak ko, ma, huwag ka nga alis sa ministry. Yun yung word nila. Sabi ni Pastor, sabi ni Pastor Sam, mama ko kay me, huwag ka nga alis sa ministry. Kami ang maghahanap buhay para ipagpatuloy ang ministering sinimulan ni Papa. No po? Bawat isa sa atin. At nagkulang po ba si Lord? Dumaan man kami sa apoy, dumaan man kami sa sitwasyon na napakatindi, pero hindi po nagpabaya ang Diyos. Yan po ay proseso ng Diyos para makita po natin yung purpose at layunin niya sa buhay namin. Kung umalis po ako nung time na yon, meron po bang Diyosa? Meron po bang Sharon? Meron po bang Mamshi? Meron bang mga kabataan ngayon na nagpapagamit? Nandyan po ba kayo ngayon? Nung atsuko po Hong Kong, o nung atsuko Italy, niya po, kukudkud kong, niya po. Pero hindi nga po yun eh. Alam niyo po yan, kapag ang buhay po natin, ito po yung, alam niyo po bakit ganun kami katang, kasi po naranasan po namin yung mawalan. Mawalan ng ama sa pamilya, mawalan ng pastor, no po, mawalan ng pastor, mawalan ng asawa, mawalan ng provider sa bahay. Mahirap po yun. Tatayo ka bilang nanay at tatay sa pamilya na hindi mo alam kung paano yung buhay, pero hindi nagpabaya ang Panginoon. Why? Because your life, no, yung buhay namin ay itinalaga namin sa Panginoon. Amen? Kaya nga, bawat isa po sa atin, no po, ang gusto ng Panginoon, kung ano man, alam ko po may mandato si Lord sa atin. No po, at yung buhay na yan ay special sa harapan ng Lord. Kaya nga po, kung po tayo ay magpapatiano doon sa plano ng Diyos, aayusin ng Diyos yung buhay natin. Even our past, even yung kasalukuyan, present time, and even our future. Ang susi lang yung kapatid, keep the word of God in your heart. Ilaban si Lord. Hindi lang kapag may pinagdadaan, ilaban si Lord araw-araw. Pag nangungusap na ang sitwasyon, ilaban mo siya. No po, ilaban mo Lord. And God, naririnig na napapatayo, maliban sa mga kaluluwang idinadal, napapatayo si Lord kapag merong kaluluwang lumalago, napapatayo si Lord sa kanyang trono. At isa sa mga pamamaraan ng Panginoon na tumatayo kapag ikaw ay inilalaban mo si Lord. At aayusin ng Lord yung buhay na yan. Amen po ba? Di namin alam paano mag-start sa buhay. Wala lahat. Nakadepende kami. Tapos isang araw, aalisin niya sa buhay namin. Ang hirap ng pinagdaanan namin. Pero yun yung word na pinanghawakan namin. Pinanghawakan ng mga anak ko. Mama ko king ministry. Kami ang magtatrabaho para sa ministry. At nakita ng Lord yung puso na yan. Amen po. Kapag ganun po katapang yung puso natin, makikita po natin. No po. Mahirap. Sino ba yung natutuwa na walang sakit tapos mawawala siya? Masakit 'yon. Alam yung hindi sana yung nagkasakit siya eh, 'di ba? Kaso hindi siya nagkasakit. Inasikaso pa niya kami Bumili pa siya ng mga pasalubong from America. Nagkumuha pa siya ng kambing na ipaluluto niya. No po, na tawag doon yung tawag doon. Yung kambing yung paborito ni Papsi, papaitan, pinaluto niya yon.
No po, pumunta pa sa SM, bumili pa ng mga pasalubong. Inasikaso pa kami. Kaya nga po yung munggo at saka galunggong, di ko makakalimutan yun. Kasi yun yung paborito niya, yun yung pinaluto niya sa akin. Bala mo, biyasa akong magluto eh. No? Alam niyo po yun, kapag po tayo ay talagang si Lord po ang nagiging priority ng buhay natin. I-priority na ka, Lord. Diba? Para sa priority list. Kung nasa bangko ka, tapos ikaw nang susunod, tatawagin ba ng teller yung nasa hulihan? Hindi. Sino yung tatawagin? Next. Nandyan po ba tayo? Same with the Lord. Laban po natin yan. Amen? Payaan po natin si Lord ang kumilos. Subukan naman po natin si Lord sa panahon na to. From the past po, yung sarili natin. Subukan naman natin si Lord ngayon. Pwede ba? Pwede. Sabi yung sa tabo pa, pwede, pwede. Kasi word niyo Lord sa akin, subukan mo ko. Subukan naman natin. Napapagod na tayo kasi tayo na yung gumagawa. Di ba? Nakakapagod. Subukan naman natin si Lord this time. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala. Pag sinabi mong ikaw nang bahala, siya na talaga. Walang bawian. Nandyan po ba tayo? Tawang sabi po dito. Sa John chapter 14:26. Sabi dito, ESV, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all the things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ano? Hallelujah! No po, sino sinabi dito nagpapaalala sa atin? Ang banal na Spiritong iniwan ni Lord na nasa sa atin. Amen po ba? Ang tanong ngayon, kapag tayo po ay lumalabas doon sa panuntunan ng Diyos, sino yung Espiritong kasama natin? Dalawang spirit lang po ang naglalakbay dito sa planet Earth. Amen. The Spirit of the Lord and the Spirit of enemy. Ngayon kasi ang sabi dito, ipinapaalala ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng helper na iniwan niya sa atin. Sino po yun? The Holy Spirit. Now, bakit may mga pagkakataon pa rin na tayo po ay natatangay ng kaaway doon sa gustong gawin niya sa buhay natin? O baka isip-isip natin. Baka ibang espiritu yung kasama natin. Delikado tamo ka rin. Ano po? Nandyan po ba tayo? Kasi ang sabi dito, no po, the Holy Spirit whom the Father will send in my name. He will teach you, tuturuan kanyang gawin, tuturuan, yung sasabihin ng Holy Spirit sa yung mga bagay na dapat mong gawin at hindi dapat gawin. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yung sinasabi, yung dapat gawin ng Holy Spirit, so paano yon? Sabi mo, paano yon? Nakukuha po ba natin? Being a disciple of Jesus and learning how to follow Him better has much to do with what we learn and what we are able to remember. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sino po dito yung mga disciple o followers ni Christ? So, ibig sabihin, kapag po tayo ay disipulo ni Kristo, so meaning po, the Holy Spirit is already there. Ang udyok po ng banal na Espiritu ang sinusundan natin, hindi po yung udyok ng flesh natin. Magkaiba po yun. Amen po? Kaya nga po yung flesh, kapag sinundan po yan, kaakibat po yun, yung will natin ang nasusunod. At hindi na po yung will ng kalooban ng Panginoon. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, being a disciple, ang sabi dito, of Jesus and learning how to be better, following Him as much to do with what we learn and what we are able to remember. Just make sure not to forget the glorious truth while you remember the hide, sabi there, His many precious words in your heart.
They are the most valuable treasure that you are able to sow deep within your soul. And no devil, no demon, no person can ever take it away from you. Even si Satanas, ang salita ng Diyos, hindi niya pwedeng kuhanin sa'yo yan. Amen. Amen po ba? If, ang sabi dito, kung tayo daw po, no po, ay totoong disciple ni Kristo, kahit sinong tao, kahit saan ka man niya yayain, kahit saan ka man pumunta, no po, you are rooted in the Word of God. Amen po ba? Amen po ba? At yung mga blessing na yan, kaya po tayo ay pinagpapala ng Panginoon dahil gustong gawin ng Panginoon na yung pagpapala na yan ay ma-enjoy personal natin. Kung may pamilya ka, ma-enjoy po yan sa family natin. Amen po ba? At ang isang blessed na tao, hindi po sukatan ang pera. Amen? Ang pinagpalang tao ay yung buo ang pamilya, nagkakaisa, ng may pagmamahalan, no po. Sabi ko nga, pera pwedeng hanapin yan sa tulong ng Panginoon. Pero yung samahan na madidestroy, mahirap na pong ibalik yan. Nandyan po ba tayo? Kaya kapatid, no po, kapatid, no po, if you are truly disciple of Christ sa panahon po na to, learning, no po, pag-aralan po tayo, pag-aralan po natin ng mas mabuti ang mga bagay-bagay po na gustong ipagawa ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen? 2 Peter chapter 3, 2-18. Basahin ko lang po to. No po. Alalahanin ninyo ang mga sinasabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga uling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Naasahan na siya, namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Next verse. Sinadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinasabi ko po yan. Lahat ng bagay ay nalikha po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So, kung ang lahat kung ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, how much more sa pangangailangan natin? Sipan mo, gawa niya yung buwan. Ginawa niya yung buwan, may araw, may gabi, may umaga. Imagine the Mount Arayat. Sino na po nakapanik sa Mount Arayat? Alam niyo ba kung ano yung laman ng Mount Arayat sa loob? Hindi niyo alam. Ako alam ko. Dahil pumanik na kami dyan. Ang laman ng Mount Arayat sa loob niyan, bato. Batong buhay, hindi patay. Amen? Kaya hindi nakaya ng iba na pumanik doon ang gala kitang purmero, ketalang paanan, ketayang mumuna. Ne po, kami pumanik kami doon. No po, imagine, paano nilikha ni Lord yung bundok at nailagay yung batong buhay sa loob ng bundok. At doon sa bundok na yon, may mga halaman na nabubuhay. Imagine. Di ka mapapawaw. Tapos magreklamo tamo, tamo mong pamayad sulu. Magreklamo tamo, patsi may tataking kusina, kakanya niya itang palabyasan. Laban niya, kaya hindi sasabihan ko. Imagine, kabang lalakad ko, nepo, anino mo, susundani. Di ba? Paggabi, yung shadow mo, kahit saan ka pumunta, sinusundan ka. Makanano na yung kinreate Lord dito? Nakukuha, how much more yung pangangailangan na yan na hindi kayang ibigay ni Lord.
Amen? Pwede kayo bang ituloy po? Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos. Sabi dito, eto pa, no po, nilikha ang lupa buhat sa tubig. Alam niyo po ba, lahat po ito, bago po nilikha ni Lord ito, tubig lahat yan. Paano nagkaroon ng lupa sa tubig? Kaya kapatid, kabang lalakad ka kayong gabon, i-enjoy mo yung gabon. Kasi, di ka lumulubog. Amen. Nakikita niyo po ba? Sabi dito, buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ng daigdig ng panahong iyon, sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy ang pagdating ng araw ng paghukom at pagdurusa sa masasama. Next verse. Mga minamahal, huwag ninyong kakalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Amen? Ing metong aldo, kang Lord, 1,000 niya kaya katamong aldo. Amen? Kaya kapag mamasa ang salita at ating kang pagdalanan, kapatid, mga pakyak ka kasi, akit may mga nanay niya talaga kaya pa ning Ginoo. May iiyak ka na lang. No po? At ang sabi dito, no? Ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Claim it. Gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen! Kaya nga yun yung dahilan bakit may namatay sa krus. You are special. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kanan at kaliwa mo, special ko. Kaya hindi ka talaga hahayaan ng Diyos na mapahamak. Amen? Sabi dito, ang Panginoon ay nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may papahamak. Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Next. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Amen? Imagine that. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Amen. Last. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, ang naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, ang paghaharian ng katuwiran. Amen? Amen po? Pwede po ba tayong tumayong lahat? Amen? Pasalamatan po natin ang Lord. No? Pwede ba nating Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Amen po. God is good. Amen? So, alam niyo po yun na naniniwala po ako, amen, na si Lord ay nakabound po siya sa kanyang salita. Yung kung ano yung ipinangako niya sa iyo, kapatid, hindi nagbabago yun. Amen?
Tao lang po ang nagbabago sa mga pangako, pero ang Diyos, ang mga pangako niya ay hindi po niya nakakalimutan at hindi niya pinapabayaan yung totoong mga anak niya na totoong lumalapit sa Kanya. Amen po. Let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify thy name, O Jesus. Pwede po ba nating sambahin ng Panginoon? And let's worship the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. Sige, awitin po natin goodness of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify thy name, Lord. Hallelujah. You, Lord, for your mercy never fails me. Come on, church. From the moment that I wake up, come on, church. Till I lay I will sing of the goodness of God. Let's sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Come on, church, say it. Say it. Come on. Of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. Come on, church, let's sing it. Confess it. Come on, church. I know you are. Yes, Lord. Sige. Say it. Say it right now. Come on, church. And all my life you have been faithful. Yes, oh Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church. I love your voice. You have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. Yes, oh Jesus. Oh, your eyes are friend. Come on. Say it. Declare it right now. Hallelujah.
all my life you have been faithful. Tapat ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Yes! He is being faithful. So good in our lives. Yes, so Jesus. And all my life, you are so faithful, oh Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am in. For the last time, and all my life, and all my life you have been so. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Napakabuti mo, Panginoon. Sige, declare that song as a prayer. Yes, oh Jesus. Sige, gawin mong panalangin ang awitin na yan. And all my life. Yes! Yes! Hallelujah! And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'll sing of the goodness of God. All my life you have been so good.
Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. We worship your name. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa patuloy na pangungusap mo sa buhay ng iyong mga anak. Lord, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your word, O God. Total recall, remember not to forget, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Panginoon, Lord. Lord, ito, Panginoon, ay nabura na, Panginoon. Dahil sa aming paglapit sa iyo, sa aming totoong paglapit sa iyo, totoong pag-repent namin, totoong, Panginoon, na pag-confess ng aming mga kasalanan. Lord, right now, God, I declare and decree, right now, you are forgiven. You are loved by the Lord. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat po. Samahan mo po ang buhay ng iyong mga anak. Ano man ang kalalagayan, ano man yung sitwasyon, ano man ang pinagdadaanan, Lord, right now. Lord, mag-reveal ka, Panginoon. Lord, i-remind mo, Panginoon, ang iyong mga pangako sa kanila, Lord. I-restore mo, Panginoon, yung salita mo sa kanilang mga puso, Panginoon, na siyang magsisilbing kalakasan, kanlungan, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord Jesus, sige, taas natin yung mga kamay natin sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga kamay po namin. Itinatagubilin, Panginoon, ang aming mga buhay. Sige, deklarahan natin ngayon, ako ay pinagpala, ako ay malakas, ako ay pinatawad, ako ay may masaganang buhay. Ang aking karamdaman ay pinagaling na sa pangalan ni Jesus. Lord Jesus, maraming salamat. We give you all the glory, the highest praises, the highest honor, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow.